is to reduce poverty. Ano bang gusto ng simbahan? Is the duty of the state? Sure, it is a duty of the state. But is there any state in the world, including the United States, that has enough resources to provide its citizens all its basic needs? There is none. Yung moralidad, paramihin mo, is anti-economics and also violates the intent, if that is the word for it, of the Catholic religion to promote life, because poverty kills. And you have to protect life as much as possible. Sa tingin ni Torres, sumusubok naman ang simbahan na sumabay sa pagdaan ng panahon. Pero sadyang mabagal ang pakikibagay nito sa modernong mundo. Nandiyan ang simbahan sa pakikibaka ng mga magsasaka, manggagawa, human rights, at sa lahat ng mga new media, sa Facebook, sa Twitter, andyan yung Vatican mismo, meron nga pwede ka nang mangumpisal ngayon online, di ba? So, sa mga issues na tulad ng reproductive health, tulad ng sex, paggamit ng contraceptives, meron din pagbabago ng marami pa rin mga konserbatibong mga pari at obispo natin dito sa Pilipinas. Maraming ayaw aamin, pero totoo naman po, nag-a-adapt din po yung simbahan. Ang mas nakapagtataka raw ay ang politikong nagtatanggol sa posisyon ng simbahan sa RH Bill. Hindi naman makakapigil ang mga obispo o mga pari kung gugustuhin ng Aquino administration or ng mga mambabatas natin na ipasa yung RH Bill. Bakit ba sila naduduwag sa sinasabi ng simbahan? Wala namang sinasabing Catholic vote or church vote dito sa ating bansa. Dito nagkakasundo ang dalawang giorno. Walang solidong boto ang simbahang Katolika. Walang dahilan ng politiko para matakot sa mga obispo. Pumabor ngayon si Pope Benedict XVI sa paggamit ng kondom. Pero nilinaw ng Santo Papa na ito'y para lang mapigilan ng mga sakit tulad ng AIDS. Binuhay ng kontrobersyal na pahayag ni Pope Benedict XVI tungkol sa kondom ang nanlalamig na usapin ng RH Bill. Natutuwa sina Makasaet at Torres. Pareho kasi silang sumusuporta sa family planning. We produce about 2 million a year, 2 million babies. Walang makain. Wala may pagpagamot. Ang pamahalaan kulang sa salapi para mabigyan ng libreng gamot. Kung ang buhay sa balat ng lupa ay paghahanda sa kaharian ng Diyos, pag dumami na ang tao, gagawa ng paraan niya ni kahit ano, good or bad, para mabuhay. Dismayado si Makasaet sa mga nagsasabing kailangan na lang tanggapin ang kaloob daw ng Diyos. Hindi siya naniniwala na ginusto ng Panginoon na mabuhay ang sangkatauhan na lugmok sa hirap. Mag-aaway kami hanggang sa dulo ng daigdig. Mayroon bang Panginoon o Diyos na naghangad na ang kanyang nilalang maghirap? Bakit naghihirap? The resources are limited and there are so many people who are competing for these scarce resources. The population expands faster than the ability of the state to support its citizens. So what is the solution? Hindi ka rin magpapatay eh. Sinasabi mo kanina, after the sex act, iinom ka. Yun daw ang mga abortifacients. Yun ang interpretation nila. Hindi ganun eh. Ang unang-una na binabaliktad na simbahan, ang RH Bill, ay hindi naman sapilitan yan eh. It is a question of informing the people the choice is theirs, not the state. The state is providing the means. But before it provides the means, it provides the information first. Dapat lang talaga may family planning ang Pilipinas. Dapat lang na magkakaroon ng malinaw na programa yung ating gobyerno sa family planning. Sa paggamit ng contraceptives, sa tingin ko po, ay pwede naman po sigurong gumamit ng mga pamamaraan na hindi kumukontra sa iyong paniniwala. Sa mga Katolikong gustong sumunod sa utos ng simbahan, itinuturo ni Torres ang natural family planning method tulad na lang ng withdrawal. Pero ang hirit ng pilyong giorno, hindi naman daw talaga ito natural. Tulad din sa usapin ng kondom, mag-uusap pa sila kung
kailangan pa rin may magsasabi, natural nga ba ang rhythm method or withdrawal o hindi. Tingin ni Torres, hindi basta magbubukas ng pinto ang simbahan sa usapin ng artificial contraception hanggat hindi natatapos ang pinakamainit na debate. Saan ba talaga nagsisimula ang buhay? Until the time na hindi nagkakasundo yung siyensya at saka yung mga theologians natin, malabo na matanggap or magkakaroon ng puwang ang pagtanggap ng contraceptives or condoms ng simbahan. Ako po ay tumututol sa RH bill. Sa isyong ito, kumapit si Congressman Goles na nagpasa ng House Resolution 509 na humihingi ng isang congressional inquiry para sagutin ang tanong na, when does life begin? Does it start during fertilization or implantation? Yung mga tinanungan ba kung sumasang-ayon sila sa reproductive health, alam ba nila talaga kung ano ang mechanism of action ng lahat ng mga binibigay na serbisyo ng reproductive health? Example po, IUD. Alam ba nila kung ano ang ginagawa ng IUD sa katawan ng isang babae? Kasi kung hindi nila alam, wag ho muna dapat silang sumagot kung sang-ayon sila o hindi sila sang-ayon sa reproductive health. Because that is very essential, most especially doon sa pagsisimula ng isang buhay ng isang tao. Boto raw ang congressman sa mga layunin ng RH bill, pero bilang isang medical doctor, alam niyang abortifacient daw ang ibang contraceptives na nakapaloob sa panukala at hindi niya ito mapapayagan. Bilang isang mambabatas naman, may mungkahi si Goles sa mga nagsusulong ng RH bill. You want to push the reproductive health law? Then change the Constitution. Make conception equals implantation. Mali at OA raw si Congressman Goles, sabi ni Claudio na nagsasalita rin bilang doktor. Maging humble tayo, no? Kasi doctors don't know when life begins. Gusto ko lang i-point out na ang conception, at sinabi ko yan, hindi yan medical term. Hindi naniniwala si Claudio na nag-uumpisa ang buhay o conception sa fertilization. Pinaghahalo na raw ni Goles ang dalawang konsepto na mula sa magkaibang field. Kasi nag-mix up tayo ng medical and religious terms. Fertilization and implantation are medical terms. Pag tinignan mo ang advances in medical science and embryology, walang moment. From the moment of ejaculation to the moment the sperm reaches the egg cell, that's not a moment, that's a few hours. Pag dumating na yung mga similya dun sa egg cell, maraming similya yan, iisa lang yung egg, no? So bago pa man matalo yung ibang sperm cells at iisa lang yung makapasok dun sa cell wall, hindi rin yan moment, di ba? Oras din ang bibilangin mo dun. My joke is, maybe it should be when the man produces the sperm. We should call it life because that's still part of that whole process of procreation. Kapag ang pag-produce ng sperm daw ang naging definisyon ng simula ng buhay, tiyak na di papayag ang mga kalalakihan. Can you imagine if that's life? How we're going to restrict their lives? Kung ano yung mga paraan, hindi na sila makakakilos. Di ba? Matatakot na sila, pupunta sila sa banyo. Pero life na kasi yun, di ba? Or when they wake up, or when they have... naku, magko-confessions na sila. Pag inisip mo na, i-move mo lang ng konti yung process. Fertilization happens in a woman's body. If you move the process and say that's when life begins, then there's a differential effect. And that has everything to do also with human rights. Sa layo ng nararating ng debate tungkol sa sinabi ng Santo Papa sa konteksto ng RH Bill, nauubusan na ng pasensya si Makasait. Wala raw kasing kahihinatnan ang usapan. Who determines whether your ovum or egg and my semen, when they meet, life begins? Who can define that? Ang sinasabi nga ng simbahan, para sa kanila, maaaring may buhay na pagkatapos Ay, ng maaari. sex Hindi pwede yung maaari. Pero ang sigurado sila, pagka hindi naman magbubuntis sa panahong ito at nag-sex kayo, hindi naman talaga posibleng magbuntis yan. Okay yan. Hindi naman ganoong kasimple yan eh. Yung pagnanasa ng babae at lalaki sa kaligayahan ng pagtatalik, normal instinct yan eh. So what sin do you commit when you masturbate and ejaculate? Masturbation. It's sinful. If it is sinful,
So, instead of pagsasarili, you have to have a mate. Ganun ba yun? Hindi. Ang sinasabi nila, huwag ka mag-masturbate. At kung wala Teka ka muna. namang mate, huwag ka na maghanap. Magtimpi ka, in other words. Para naman tayong hindi makaharap sa katotohanan eh. At kasama raw sa mga hindi makaharap sa katotohanan ang ilang mga pare. This is a simple case of the pot calling the kettle black. Hindi kaya exception yun more than the rule. What in heaven's name do I care if it is the exception or the rule? You practice what you preach. Magkakaroon ng katibayan na nagkasala nga yung pare. Parusahan. Anong parusa? Padadala ro sa Amerika. Ay, hindi parusa yan. Gantimpala yan. Ang seminaristang si Torres ay natatawa lang sa tinutuligsa ni Makasaet. Maraming kaplastikan ang simbahan. Kung kasama yung usapin ng reproductive health, kasama din siguro. At hindi naman siguro yung simbahan bilang institusyon, kundi yung mga individual sa loob ng simbahan. Pero dahil nabubuhay daw tayo sa isang demokrasyang pinapahalagahan ang malayang pamamahayag, may kailangan tayong tandaan. Hindi rin natin dapat pigilan ang simbahan o ang ating mga pari at obispo or i-criticize or banata natin na magsalita sila kung anong opinion nila tungkol sa nasabing issue. Mula sa taong may kapangyarihan at impluensya, ang isa o dalawang maiksing sagot sa simpleng tanong ay tila balong malalim ng balita. Sa ganitong paraan, nakukuha at nabubuo ang maraming news. Sa kanyang libro na ilalabas ngayong linggo, Kung tama o mali ang balitang hango sa isang simpleng pahayag, ay balita na rin kinabukasan. Ito ang kuryente na kasama sa masarap ngunit mahirap na trabaho at buhay ng isang diurno. Kailangan ng kakaibang ingat para hindi masunog at maligaw ang tumatanggap ng balita.